Kumusta mga kasaliksik? Si Qasem Soleimani ay isang hindi matatawarang figura sa loob ng Iran at sa buong gitnang silangan. Bilang pinuno ng Quds Force, isang espesyal na unit ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, siya ang namuno sa mga operasyong militar at paniniktik ng Iran sa labas ng bansa. Ang kanyang impluensya ay hindi lamang limitado sa Iran, kundi lumawak din sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan, partikular na sa Iraq, Syria, Lebanon at Yemen. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Quds Force ay naging isang makapangyarihang instrumento ng Iran sa pagpapalawak ng geopolitical na kontrol nito sa rehiyon na siyang naging dahilan ng matinding tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ang unito na kanyang pinamunuan ay hindi lamang nakatuon sa mga tradisyonal na operasyong militar, kundi pati na rin sa mga lihim na operasyon, covert intelligence activities at pagpapalakas ng mga proxy groups upang ipatupad ang mga agenda ng Iran sa mga bansang may kaguluhan. Sa estratehikong pananaw ng Iran, ang paggamit ng mga proxy groups ay isang epektibong paraan upang mapalawak ang kanilang impluensya nang hindi direktang nasasangkot sa isang lantad na digmaan. Si Soleimani ang pangunahing utak sa likod ng pagpapalakas ng mga grupong ito, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon, ang mga pro-Iranian na milisya sa Iraq at ang Houthi rebels sa Yemen. Sa pamamagitan ng mga grupong ito, napalakas ng Iran ang posisyon nito bilang isang pangunahing puwersang militar sa rehiyon. Ang Hezbollah na sinusuportahan ng Iran sa pamamagitan ng Quds Force ay naging isang napakalakas na armadong grupo sa Lebanon at isang pangunahing banta sa Israel. Hindi lamang ito isang milisya, kundi isa ring pampulitikang partido na may malaking kontrol sa Lebanese government. Sa Iraq naman, naging mahalaga ang papel ni Soleimani sa pagpapatibay ng mga Shiite militia groups na sinuportahan ng Iran tulad ng Kataib Hezbollah at Asaib Ahl al-Haq. Sa pamamagitan ng mga grupong ito, nakakuha ang Iran ng leverage sa Iraq, isang bansa na dating nasa ilalim ng matibay na impluensya ng Estados Unidos matapos ang 2003 invasion na nagpabagsak kay Saddam Hussein. Samantala, sa Yemen, ang Houthi rebels ay lumakas sa pamamagitan ng tulong mula sa Iran na nagbigay sa kanila ng kakayahang lumaban sa Saudi-led coalition. Ang suportang ito ay dumaan sa pagpapadala ng armas, pondo at mga tagapayo mula sa Quds Force upang sanayin at palakasin ang mga rebelde sa pakikidigma. Bukod sa pagpapalakas ng mga proxy groups, naging mahalagang tagapayo at estratehista rin si Soleimani sa pakikilahok ng Iran sa digmaang sibil sa Syria. Nang maganap ang Syrian Civil War, isa si Soleimani sa mga pangunahing naghimok kay Supreme Leader Ali Khamenei na suportahan ang rehimen ni Bashar al-Assad. Pinangunahan niya ang pagpapadala ng mga Iranian forces at mga kaalyadong milisya upang palakasin ang puwersa ni Assad laban sa mga rebelde. Mula pa noong 2011, pinamunuan niya ang pagpapalakas ng Iranian support sa Syria, kabilang ang pagbibigay ng armas, pagpapadala ng mga elite forces mula sa Quds Force, at pagsasanay sa mga sundalo ng Syrian Arab Army. Isa sa mga pinakamalaking tagumpay ni Soleimani sa Syria ay ang pagkakabawi ng gobyerno ni Assad sa mga mahahalagang lungsod tulad ng Aleppo na matagal ng hawak ng mga rebelde. Sa pamamagitan ng kanyang mga diskarte, napigilan ng Iran at ng gobyerno ni Assad ang posibleng pagbagsak ng rehimen na nagresulta sa mas matibay na relasyon sa pagitan ng Iran at Syria. Ang kanyang estratehiya sa Syria ay hindi lamang lumakas sa aspeto ng militar, kundi pati na rin sa diplomatikong ugnayan dahil sa patuloy na koordinasyon ng Iran sa Russia
na isa ring pangunahing taga-suporta ng gobyerno ni Assad. Ang malawakang impluensya at operasyon ni Soleimani ay hindi nakaligtas sa mata ng Estados Unidos. Sa loob ng maraming taon, itinuring siya ng US bilang isang pangunahing banta sa seguridad ng kanilang mga tropa sa gitnang silangan. Ang mga operasyong kanyang isinagawa sa Iraq ay isa sa mga dahilan kung bakit paulit-ulit siyang itinuro bilang isa sa mga pangunahing personalidad sa likod ng mga pag-atake sa US forces. Maraming beses nang inakusahan ng Estados Unidos si Soleimani ng pagpaplano at pagpapatupad ng mga operasyong kontra-Amerikano sa Iraq na nagresulta sa pagkamatay ng maraming sundalong Amerikano at iba pang mga tropang kaalyado ng US. Isa sa mga pangunahing dahilan ng tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay ang akusasyon na si Soleimani ay responsable sa pagpaplano ng rocket attacks sa mga US bases sa Iraq na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang puwersa. Bukod pa rito, madalas ding binabatiko si Soleimani ng mga opisyal ng US dahil sa kanyang malawakang impluensya sa Iraqi government at sa kanyang papel sa pagbuo ng isang anti-American resistance movement sa loob ng bansa. Dahil dito, naging target siya ng mga intelligence operations ng US sa loob ng maraming taon bago tuluyang inatasan ni dating Pangulong Donald Trump ang kanyang pagpatay sa pamamagitan ng isang drone strike noong Enero 2020. Sa kabila ng negatibong tingin ng Estados Unidos at iba pang kanlurang bansa kay Soleimani, isang kabaligtarang pananaw ang umiiral sa Iran. Sa mata ng mga Iranian, si Soleimani ay isang bayaning nag-alay ng kanyang buhay para sa interes ng kanilang bansa. Marami ang tumuturing sa kanya bilang isang simbolo ng Iranian resistance laban sa impluwensyang kanluranin, partikular na ng Estados Unidos at Israel. Matapos ang kanyang pagpatay, milyon-milyong Iranian ang nagtipon upang ipahayag ang kanilang pagluluksa at galit sa Amerika. Ang kanyang libing ay isa sa pinakamalaking funeral processions sa kasaysayan ng Iran na nagpapatunay kung gaano kalalim ang kanyang impluensya sa mga mamamayang Iranian. Maging ang pinakamataas na leader ng Iran, si Supreme Leader Ali Khamenei, ay personal na nagbigay-pugay sa kanya, na tinawag siyang isang martir na nagbuwis ng buhay para sa kapakanan ng bansa. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang isang trahedya sa Iran, kundi isa ring sandali ng pagkakaisa, kung saan ang iba't ibang sektor ng lipunan mula sa mga opisyal ng gobyerno hanggang sa mga karaniwang mamamayan ay nagkaisa sa panawagang paghihiganti laban sa US. Sa ganitong paraan, nananatiling buhay ang kanyang legasiya sa Iran, hindi lamang bilang isang general, kundi bilang isang bayani na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang bayan. Ang mga nagawa ni Soleimani ay nagpatibay sa papel ng Iran bilang isang pangunahing geopolitical player sa gitnang silangan. Ang kanyang estratehiya sa pagpapalawak ng impluensya ng Iran ay nagresulta sa mas matibay na ugnayan sa pagitan ng Iran at mga proxy groups nito, gayon din sa mas matinding tensyon sa pagitan ng Iran at US. Kahit wala na siya, ang mga sistemang kanyang itinayo ay patuloy na gumagana, na patuloy ding nagbibigay ng hamon sa pandaigdigang seguridad at diplomatikong relasyon sa rehiyon. Noong Enero 3, 2020, isinagawa ng Estados Unidos ang isang operasyong magpapabago sa takbo ng tensyon sa gitnang silangan. Sa direktang utos ni dating Pangulong Donald Trump, isang drone strike ang inilunsad sa Baghdad International Airport sa Iraq na naging sanhi ng agarang pagkamatay ni Qasem Soleimani, ang pinuno ng Quds Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran.
Hindi lamang si Soleimani ang nasawi sa pag-ataking ito kundi pati na rin ang ilan sa kanyang malalapit na kaalyado, kabilang si Abu Mahdi al-Muhandis, ang Deputy Commander ng Popular Mobilization Forces ng Iraq, isang grupong may matibay na koneksyon sa Iran. Ang naturang opensiba ay isinagawa ng Estados Unidos bilang bahagi ng kanilang patakaran upang maprotektahan ang kanilang tropa sa rehiyon at pigilan ang mga bantang nagmumula sa Iran at mga kaalyado nito. Ang desisyon na patayin si Soleimani ay batay sa paniniwala ng Administrasyong Trump na siya ay nasa proseso ng pagpaplano ng mga malalaking pag-atake laban sa mga puwersa ng Estados Unidos sa Iraq at iba pang bahagi ng gitnang silangan. Sa kabila ng kawalan ng tiyak na ebidensya na mayroong agarang banta mula kay Soleimani, itinuring ng US na isang lehitimong target ang general dahil sa kanyang papel sa pagpapalakas ng mga proxy groups na patuloy na umaatake sa mga base ng Amerika. Ayon sa pahayag ni Trump, si Soleimani ay ang pinakamalaking terorista sa buong mundo. At ang kanyang pagpatay ay isang kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang mga mamamayan ng Estados Unidos mula sa kanyang mga operasyon. Ang agarang tugon ng Iran sa pagkamatay ng kanilang pinakamakapangyarihang general ay walang iba kundi isang mariing pangako ng matinding paghihiganti laban sa Estados Unidos. Mula sa mga lansangan ng Tehran hanggang sa mga bayan sa Iraq at Lebanon, milyon-milyong taga-suporta ni Soleimani ang lumabas upang ipakita ang kanilang galit sa pag-atake. Ang kanyang libing ay isang napakalaking kaganapan kung saan daan-daang libong mamamayan ang nagtipon, sumisigaw ng kamatayan sa Amerika at ipaghiganti si Soleimani. Ang mismong supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay nangakong may matinding paghihiganti na darating laban sa mga Amerikano habang ang Iranian government ay nag-anunsyo na hindi na nila susundin ang kasunduan sa nuclear deal na naunang itinakda sa pagitan nila at ng mga kanluraning bansa. Bilang direktang tugon sa pagpatay kay Soleimani, agad na naglunsad ang Iran ng serye ng missile strikes laban sa mga base militar ng Estados Unidos sa Iraq. Noong Enero 8, 2020, mahigit 100 ballistic missiles ang pinakawalan ng Iran laban sa mga US military facilities sa Al-Assad Air Base at Erbil. Bagaman walang iniulat na namatay sa mga sundalong Amerikano, ilang dosena ang nagtamo ng traumatic brain injuries dahil sa matinding impact ng pagsabog. Ang naturang pag-atake ay isang malinaw na pahayag ng Iran na hindi nila palalampasin ang ginawang drone strike sa kanilang general. Sa kabila nito, mas pinili ng Estados Unidos na huwag nang lumaban pa ng direkta. Sa halip ay nagpatupad ng karagdagang economic sanctions laban sa Iran upang mapahina ang kanilang ekonomiya bilang tugon sa agresibong hakbang ng Tehran. Hindi lamang Iran ang nagpakita ng matinding reaksyon sa pagkamatay ni Soleimani. Maging ang pandaigdigang komunidad ay nahati sa kanilang pananaw ukol sa ginawang aksyon ng Estados Unidos. Habang ang ilan sa mga kaalyado ng Amerika tulad ng Israel at Saudi Arabia ay nagpahayag ng pagsuporta sa operasyong ito, maraming bansa naman, kabilang ang France, Germany at China, ang nagpahayag ng pangamba na ang insidenteng ito ay maaaring humantong sa mas matinding digmaan sa pagitan ng US at Iran. Ang United Nations ay nanawagan para sa diplomatic solutions upang maiwasan ang eskalasyon ng alitan. Subalit hindi ito naging madali dahil parehong matigas ang posisyon ng Washington at Tehran. Sa Iran at iba pang mga bansang may matibay na ugnayan dito, ang pagkamatay ni Soleimani ay nagdulot ng mas matinding anti-Amerikanong damdamin. Sa mga lungsod ng Baghdad, Damascus at Beirut, maraming protesta ang isinagawa
na may panawagang palayasin ang mga tropang Amerikano sa kanilang teritoryo. Sa Iraq, ang parlamento ng bansa ay naglabas ng resolusyong nag-aatas sa US military na umalis sa kanilang teritoryo. Isang hakbang na sinalubong ng matinding pagkadismaya ng Administrasyong Trump. Ang pangyayaring ito ay naging hudyat ng mas lumalawak na sentimentong kontra-Amerikano sa gitnang silangan, na nagbigay ng mas matibay na suporta sa Iran at sa mga kaalyado nitong grupo na matagal nang lumalaban sa presensya ng Estados Unidos sa rehiyon. Kasabay ng lumalawak na galit at tensyon, nagpatupad ang Iran ng mas agresibong estratehiya upang ipakita na hindi sila pahihina sa kabila ng pagkawala ni Soleimani. Isa sa mga naging pangunahing hakbang ng Tehran ay ang pagpapalakas ng kanilang cyber warfare laban sa Estados Unidos. Matapos lamang ang ilang linggo mula sa drone strike, ilang mga website ng gobyerno ng Amerika ang nahack ng Iranian cyber operatives bilang patunay na hindi lamang sila umaasa sa tradisyonal na digmaan kundi pati na rin sa modernong teknolohiya bilang paraan ng pagganti. Bukod pa rito, mas pinaigting ng Iran ang mga operasyon ng kanilang proxy groups sa gitnang silangan. Ang Hezbollah sa Lebanon ay naglunsad ng mga pag-atake laban sa Israel, habang ang mga Iraqi Shiite militias na suportado ng Iran ay patuloy na naglulunsad ng rocket attacks sa mga base militar ng Estados Unidos sa Iraq. Ang isa pang estratehiyang ipinatupad ng Iran ay ang pagpapalakas ng kanilang paniniktik at covert operations laban sa mga opisyal ng US. Sa mga buwan matapos ang pagpatay kay Soleimani, nagkaroon ng mas maraming ulat ukol sa Iranian intelligence operatives na gumagalaw sa iba't ibang bansa upang mag-espiya sa mga Amerikanong opisyal at diplomatikong tauhan. Ang lumalawak na presensya ng Iran sa intelligence warfare ay nagdulot ng matinding pangamba sa US security agencies na nagtaas ng kanilang antas ng pagbabantay sa mga posibleng retaliatory attacks. Sa kabila ng lahat ng hakbang ng Iran upang ipakita ang kanilang lakas, nanatili pa rin ang matinding panggigipit ng Estados Unidos upang pigilan ang mga operasyon ng Tehran. Ang economic sanctions na ipinataw ng Administrasyong Trump ay higit pang nagpahirap sa ekonomiya ng Iran, na nagdulot ng malawakang protesta sa loob mismo ng bansa dahil sa tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at kakulangan ng trabaho. Gayunpaman, hindi pa rin natinag ang pamahalaang Iranian at patuloy nitong pinapalakas ang kanilang military at intelligence operations upang maipagpatuloy ang laban para sa kanilang ideolohikal at politikal na agenda sa rehiyon. Ang pagpaslang kay Qasem Soleimani ay isang kaganapang nagdulot ng matinding pagbabago sa dynamics ng gitnang silangan. Hindi lamang nito pinatindi ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, kundi naging mitya rin ito ng mas malalim pang alitan na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na nararamdaman sa larangan ng diplomasya, militar at pandaigdigang ugnayan. Ang pagpaslang kay Qasem Soleimani noong Enero 3, 2020 ay nagdulot ng matinding galit sa Iran. Kaya naman hindi nakapagtataka na hindi pa natatapos ang kanilang paghihiganti sa Estados Unidos. Ilang araw pa lamang matapos ang drone strike, isang nakakagulat na anunsyo ang lumabas mula sa Iranian Parliament. Ilang mambabatas sa Iran ang nag-alok ng $3 milyong bilang gantimpala sa sinumang makakapatay kay Donald Trump. Ang bounty na ito ay isang tahasang mensahe mula sa gobyernong Iranian. Isang pahayag na hindi nila kalilimutan ang pagkamatay ni Soleimani at gagawin nila ang lahat upang ipaghiganti siya.
Bagamat hindi opisyal na kinilala ng mga matataas na lider ng Iran ang naturang bounty, ito ay umaling-awngaw sa buong mundo at lalo pang nagpatindi ng tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Ang gantimpala para sa ulo ni Trump ay hindi lamang isang pahayag ng galit, kundi isang indikasyon na seryoso ang Iran sa kanilang intensyong puksain ang dating Pangulo ng Estados Unidos. Sa kabila ng paniniwala ng ilan na ito ay isang simbolikong kilos lamang upang pag-alabin ang damdamin ng kanilang mamamayan, hindi nagtagal ay napatunayan na ang Iran ay may aktwal na plano upang isakatuparan ang kanilang balak. Pagsapit ng taong 2024, isang matinding balita ang lumabas. May aktwal na asasinasyong pinaplano ang Iran laban kay Trump bago ang halalan sa taong iyon. Sa ilalim ng utos ng Iranian Revolutionary Guard Corps, isang operatiba na nagngangalang Farhad Shakiri ang hinirang upang isakatuparan ang plano ng pagpatay kay Trump. Si Shakiri ay isang bihasang operatiba na may malawak na karanasan sa mga lihim na operasyon at may koneksyon sa iba't ibang kriminal na grupo na dalubhasa sa mga high-profile assassinations. Siya ay inatasan na tapusin ang misyon bago ang halalan noong 2024, isang estratehikong hakbang na maaaring magdulot ng matinding kaguluhan sa politika ng Estados Unidos. Ang plano ay dinisenyo upang tiyakin na hindi na makababalik si Trump sa kapangyarihan, habang sabay na nagpapadala ng isang malinaw na mensahe na ang Iran ay may kakayahang pumatay ng isang dating Pangulo ng Estados Unidos kahit pa ito ay may matinding seguridad. Ang operasyong ito ay hindi isinagawa ng mag-isa ni Shakiri. Kasama niya ang isang grupo ng mga bihasang kriminal na may koneksyon sa iba't ibang bansa. Gumamit sila ng mga sopistikadong taktika sa paniniktik upang masusing pag-aralan ang galaw ni Trump, pati na rin ang kanyang mga gawi, schedule at seguridad. Pinag-aralan ng grupo ang mga posibleng kahinaan sa proteksyon ni Trump at sinikap nilang makahanap ng tamang pagkakataon upang isakatuparan ang kanilang balak. Ginamit nila ang mga modernong kagamitan sa pagsubaybay, kabilang ang mga drone, high-tech na komunikasyon at iba pang mga diskarte sa espiya upang tiyakin na matagumpay ang kanilang misyon. Subalit, sa kabila ng pagiging sopistikado ng kanilang operasyon, hindi ito nakalusot sa matatalas na mata ng mga ahensyang pansiguridad ng Estados Unidos. Ang Federal Bureau of Investigation, Central Intelligence Agency at Secret Service ay matagal nang may hinala tungkol sa posibilidad ng isang Iranian-backed assassination plot laban kay Trump. Kaya naman inilunsad nila ang isang mas malalim na investigasyon upang tiyakin na hindi matutupad ang naturang plano. Dahil sa masusing pagsubaybay, natuklasan ng mga autoridad ng Estados Unidos ang kahina-hinalang galaw ni Shakiri at ng kanyang mga kasamahan. Isang detalyadong operasyon ang isinagawa upang matunton ang kanilang mga hakbang at kolektahin ang ebidensya na magpapatunay na may aktwal na balak silang patayin si Trump. Sa oras na nakumpirma ang plano, agad na ikinasa ng US Law Enforcement Agencies ang kanilang pagsalakay sa mga pangunahing kasabwat ng grupo. Sa huli, ilan sa mga tauhan ni Shakiri ay naaresto, ngunit ang pangunahing operatiba mismo ay nakatakas at pinaniniwalaang bumalik sa Iran, kung saan siya ay protektado ng IRGC. Matapos malaman ni Trump ang balak na pagpatay sa kanya, agad siyang nagbigay ng matigas na pahayag laban sa Iran. Hindi nagdalawang isip ang dating Pangulo na ipahayag ang kanyang plano kung sakaling may matuloy pang ganitong pagtatangka. Sa isang direktang mensahe,
Sinabi niya na iniwan na niya ang utos na kung susubukan ng Iran na pumatay sa kanya o sino mang mataas na opisyal ng US, ang bansa ay ganap na buburahin at hindi na muling makakabangon. Isa itong babala hindi lamang sa Iran, kundi sa sino mang magtatangkang isagawa ang parehong hakbang. Sa kabila ng pagkabigo ng pagtatangka sa buhay ni Trump, nananatiling mataas ang posibilidad na hindi patapos ang Iran sa kanilang paghihiganti. Ang kanilang pagkabigo noong 2024 ay hindi nangangahulugang sumuko na sila sa kanilang plano. Patuloy nilang pinalalakas ang kanilang intelligence network at maaaring muling magsagawa ng mga clandestine operations upang tuparin ang kanilang naunsyaming misyon. Dahil dito, patuloy din ang pagbabantay ng Estados Unidos upang tiyakin na hindi na muling mauulit ang ganitong uri ng pagtatangka. Habang patuloy ang diplomatic tensions sa pagitan ng US at Iran, ang insidente ng assassination plot na ito ay nagdagdag lamang ng panibagong layer ng panganib sa kanilang relasyon. Ang malawakang paggamit ng Iran ng mga proxy groups, intelligence networks at covert operations ay patunay na hindi nila isinusuko ang laban sa US. Hindi lamang si Trump ang maaaring target ng kanilang paghihiganti, kundi pati na rin ang iba pang matataas na opisyal ng gobyerno ng Amerika na may kaugnayan sa operasyon ng pagpatay kay Soleimani. Hanggang ngayon, nananatili ang panganib. Ang Estados Unidos ay patuloy na nasa alerto, habang ang Iran naman ay naghahanap ng mas epektibong paraan upang maisakatuparan ang kanilang layunin. Hindi pa natatapos ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa at ang bawat hakbang na kanilang gagawin sa hinaharap ay maaaring humantong sa mas malawakang tunggalian na maaaring umabot sa hindi lamang lihim na operasyong militar, kundi isang direktang sagupan na maaaring magpabago sa geopolitikal na balanse ng buong gitnang silangan.